Nito mga kapatid ay ang tungkol sa Halloween. No? Yan. Sa Lord, no? So, bilang isang Kristiyano, kailangan pa ba natin i-celebrate ang Halloween? No. Ang araw ng mga patay, ang araw ng mga santo? Kailangan pa ba? So, ang kasagutan natin mga kapatid ay dito natin malalaman sa Biblia mga kapatid. So, kung anong tuturo ko mga kapatid, kagaya ng sinabi ko sa inyo kanina, hindi po ako magaling, wala po akong kalaman. No? Ito po nagbula lamang sa Panginoon. At dito natin ibabase sa Biblia ang nakasulat. Amen mga kapatid? So, naway makinig po kayo. Upin niyo po ang iyong puso, buksan yung inyong isipan. No? Iriman niyo ito sa inyong mga puso ang salita na ito. Amen? At ang ating pag-usapan mga kapatid, sa oras nito mga kapatid ay, ang sabi dito, ang ating pag-usapan ay isang mahalagang bagay na dapat mong malaman. Ngayon ay tatalakayin natin kung dapat magpasaya tayo sa araw ng mga santo at sa araw ng mga patay. So dapat ba bilang isang Kristiyano na? Dapat pa ba? No? Okay, sabi nga dito, ang All Saints Day at All Souls Day ay mga halis na sinisipit natin mga Pilipino. Di ba dati? Kung wala pa tayo sa Panginoon, di ba? Nung hindi pa nabuksan ang ating mga isip, no? Diba? Napakasaya. Diba? Kasi nagsusuot nga tayo ng mga kwestiyon ng mga sumbi, mga kwestiyon ng mga aswang, mga patay. Hanggang sinusuot natin ang kwestiyon ng mga demonyo. Amen, di ba? Kung tuwa tayo, tapos, di ba? Kung punta tayo sa mga libingan, di ba? Dahil para linisin natin doon, di ba? Punta natin mga naalala natin mga namatay sa atin, di ba? Ililinis natin, tapos nagsasaya pa tayo doon, di ba? Tapos nagpapati-pati, di ba? Ang iba, di ba? Diba? Nag-aalay, no? Inaalay natin mga pagkain, mga kandila, tapos ninanakawin lang. Diba? Kakainin lang. Diba? Amen? So, yun nga, no? So, sabi nga dito, kung sa Amerika naman, tinatawag nito nila itong Halloween. Diba? Ano ba ginagawa ng mga tao tuwing Halloween? Diba? Yung mga sinasabi ko na nagpupunta doon sa libingan, sa mga puntod, no? Nag-aalay ng mga pagkain, nag-aalay ng mga kandila, pinapanalangin ng kanilang mga patay. Amen mga kapatid? At doon, nag-iinuman, nagdadamit ng mga sumbi, mangkukulam, aswang at multo at kasama pa pati ang demonyo. Amen? Hallelujah Jesus. So alam naman natin yan. No? Bilang mga Kristiyano na ngayon, ay bawal po yan sa atin. Amen? Hallelujah Jesus. Kunting kunting kaalaman ha. At ipapalam po sa inyo kung bakit. Ngayon ang tanong, ayos lang ba makipag-celebrate sa Halloween? O sa araw ng mga patay at araw ng mga santo? Diba? So para malaman natin, meron po ako nakuha doon sa history.com. Siyempre, kailangan natin ipaliwanag yung para lalo maunawan. Kunting lang mga kapatid ha. Praise God, no? Kunting kalaman. Sabi nga dito, balikan muna natin ang history Halloween at dito magkakaroon tayo ng idea kung bakit ba natin itong i-celebrate o hindi dapat i-celebrate. Amen? Ayon sa history.com, ang Halloween daw ay sinisipit tuwing katapusan ng Oktubre, which is October 1. October 31, praise the Lord. Sorry, mga kapatid, nandito pa. Okay? At sabi nga dito, sa gabi ng Oktubre, sa gabi ng October 31 at ng November 1. Ito ay tanda ng pagtatapos ng harvest season. Ang Halloween ay tradisyon na nagmula sa Ancient Celtics, yung mga taong mga pagano. Amen? Ancient Celtics, ang ibig sabihin, Ancient Celtics na yung festival na tinatawag nilang Samhain. Ay tinatawag dito sa mga tao na gumagawa ng mga naniniwala sa mga ritual, sa mga kukulang, nakikipag-usap sa mga patay. Yun po yung mga tao na to. So mga sumasamba sa mga Diyos-Diyusan. Amen? Praise the Lord, no? Hallelujah Jesus. Ang halimbawa dito sa mga bansang Celtics na kung saan nakikitaan ang mga tradisyon ay ang mga bansang Ireland. Ito sila talaga. Itong ginaganap na ito tuwing katapusan ng Oktubre. Kasi ang ano nila, paniniwala nila, kapag ginaganap nila ito, ang mga patay doon sa kabilang sa kanilang mundo ay nakikipagkomunikasyon sa mga taong buhay. So, yun ang paniniwala nila. At ang ginagawa nila ay nagsusunog pa sila. No? Gumagawa sila ng malaking apoy, tapos naghahandog din sila para sa mga patay, sa mga namatay nila yun at sa mga kaluluwa na yun. So, ang ginagawa nila para hindi daw sila saktan, nagkukustyum daw sila ng mga zombie, mga patay, mga demonyo para hindi daw sila saktan ng mga kaluluwa o mga espiritu na yun. Amen, praise the Lord. So yun po ang kung bakit ginaganap nila to. Yun po ang mga Ireland, no? Kasi ang sabi nga dito nila, naniniwala sila tuwing sasapit ang Samhain ay naniwala na kapag sumapit
ang araw ng Oktubre ay, ang sabi nga dito, nagbubukas ang portal o lagusan ng mundo ng mga patay at ang mundo ng mga buhay. No? At kapag nangyari ito, nagkakaroon daw ng interaction ang mga tao sa buhay at ang mga nilalang sa mundo ng mga patay. Yun nga yung mga multo, mga samang espiritu, at mga demonyo. No? So dahil dito mga kapatid, ang sabi nga dito, gumagawa daw yung mga cultics ng malalaking apoy at nagsusuot sila ng katakot-takot na costume para daw panggap sila ng mga nilalang nagmula din sa dimension ng mga patay at or maligno. So karamihan sa mga gawain ito ay, ang tawag dito ay may mga halong ritual. Kasi hindi naman nila magagawa ito kung hindi sila magawa ng ritual. Hindi naman nila matatawag yung mga patay doon kung walang halong ritual. So di ba, alam niyo naman yung mga the Lord, yun po ang mga ginagawa nila. Tumatawag sila ng mga patay, tumatawag sila ng mga kaluluwa. So yun po ang gawain nila. Amen? Hallelujah Jesus. Kasi ang paniniwala nila, kapag once na tinawag daw nila ito, ang mga masamang espiritu daw to, ang mga patay na ito na pumupunta sa lugar ng mga buhay ay magbibigay daw sa kanila ng mga swerte. Yan ang nababasa ko lang ha. Sinasabi ko lang dahil yan ang sabi ng history.com. No? Bilang tradisyon ng pumupunta sila sa kanilang mga kapitbahay. Di ba yung ginagawa natin, di ba dati? Pupunta sa kabilang bahay, nakikain, nagbibigay ng mga pagkain. So, ginagawa daw yan nila. Yun ang gawain ng mga Ireland, no? So, yun nga, no, mga kapatid, no? Kaya, kung tutusin, dapat hindi na po tayo natin ginagawa to. Hindi na po tayo dapat sumali dito bilang mga Kristiyano. Amen? So, pag-usapan naman natin ang tungkol sa araw ng Santo. Kung bakit natin ito sinasamba o siniselebrate din. Ang sabi nga dito, ayon na naman sa history.com. Sabi nga dito, ay sinasabi na noong 8th century na itinaga ni Pope Gregory III ang November 1 bilang araw ng mga santo. Mula noon ay nagkaroon ng paghahalong selebrasyon ng samahin at araw ng mga santo. Kaya nabuo ang araw ng Halloween. Dahil pinag-submerge nila yun. So, yun nga, kaya tinawag na araw ng Halloween. Ang araw ng mga santo at araw ng mga patay, tinumbay nila. Kasi dati ayaw nga daw ng mga Kristiyano yan kasi ang araw ng samahin na to ay para sa demonyo yan. Kaya ayaw ng mga Kristiyano, ng mga Romanong Kristiyano. So ang ginawa na lang nila para magkaroon na pinaghalo-halo nila para maging araw ng Halloween. So ang tanong ngayon mga kapatid, should Christians celebrate Halloween? No. So ayon sa ating babasahin sa verse na to, Hallelujah Jesus, sa Colossians 1:8, ang sabi dito, Hallelujah, pakibukas natin. Hallelujah. Ay magsipag-ingat baka sa inyo ay bumiyag sa pamagitan ng kanyang pilosopiya at walang kabuluhang pandaraya ayon sa mga pasimulang araw ng sanlibutan at di ayon kay Kristo sapagkat sa kanya inanahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa kahayagan ayon sa laman at sa kanya kayo'y mapuspos ng siyang Pangulo ng lahat na pamunan at kapangyarihan. Praise God. Hallelujah Jesus, no? So sabi dito, maliwanag ng mga kapatid, no, sa sinasabi sa verse nito na huwag daw tayo makilaho sa mga gawain ito. Lalo na pag tayo ay Kristiyano na. Amen? Hallelujah Jesus. Sa halip, sundin natin ang yapak ng Panginoon. Kung anong tinuro ng Panginoon sa Biblia, yun ang sundin natin. Dahil wala naman po itong nakasulat sa Biblia na mag-celebrate tayo ng Halloween o sa araw ng mga patay. Amen mga kapatid. At sa halip mga kapatid, sabi nga dito mga kapatid, no, sabi dito sa walang binanggit ang Panginoon sa Biblia tungkol sa selebrasyon na mga santo at ito'y tandaan natin mga kapatid, no, na hindi natin dapat sambahin ang mga santo, di ba? So hindi naman dapat natin gawin to. At higit sa lahat, hindi natin dapat sambahin ang mga santo. Dahil wala naman po itong nakasulat sa Biblia. Kundi ang tanging sasambahin natin ay walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo lamang. Di ba? Amen? Dahil ang sabi niya sa Exodus 20, Exodus 20 verse 25, ang sabi niya dito, huwag kang gagawa pa sa inyo ng larawang inayuan, unang kawangis man ng anumang anyong nasa itaas, sa langit o na sa ibaba, sa o lupa, unang nasa tubig, sa ilalim ng lupa. Huwag mong yukuran sila o paglingkuran man sila, sapat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibugin. Amen. Hallelujah Jesus, na aking dinadalaw ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak hanggang sa ikatlo at ika-4 na salinlahin ng mga napupunsahin. So, paliwanag mga kapatid ang sinasabi ng Panginoon na huwag tayong gagawa ng ibang Diyos. Wala po tayong dapat sambahin. Mapalangit man,
mapalupa man o sa tubig, di ba? So, ang ibig sabihin, yung mga santo ay hindi natin dapat yan sambahin. Amen? Di ba? Dahil ang sabi ng Panginoon, siya ay mapanibuguing Diyos. Kapag ginawa natin yan mga kapatid, anong sabi niya dito mga kapatid? Parusahan niya po tayo, hindi lamang po tayo, kundi ang ating mga salit-saling lahi mga kapatid pag ginawa natin. Dahil ito po ang pagsamba natin sa mga santo, ito po ay isang kasuklam-suklam para sa Panginoon. Amen mga kapatid. Kaya ang sabi nga mga kapatid, di ba? Kahit si Mama Mary nga mga kapatid, hindi naman sinabi doon na sambahin natin. Pero ang ibang tao mga kapatid, sa ibang simbahan, sinasamba nila si Mama Mary. Dahil ang sabi daw nila, nanay ng Panginoon. Bakit natin sasambahin? Bakit natin sambahin? Si Mama Mary, tao din na katulad natin. Amen mga kapatid? No, kahit nga ang mga apostol, hindi nagsabi na sambahin sila. Di ba? Kahit na ang mga anghel, di ba? Ayaw na sambahin sila. Dahil alam nila, kapag ginawa nila yan, may kaparusahan. At alam nila na kung sino lang ang karapat-dapat nating sambahin. Amen. Walang iba kundi ang ating Panginoon. Amen. Amen. Hallelujah. Dahil ang sabi nga dito sa Revelation 22 verse 8, sabi dito, akong si Juan, ako ang nakarinig at nakakita ng mga bagay na ito. At ng aking marinig at makita ay nagpatira pa ako upang sumamba sa harapan ng anghel na nagpakita sa akin ng mga bagay na ito. At sinabi niya sa akin, ingatan mong huwag gawin yan. So, yung anghel na yan, may kapangyarihan yan kung turusin kayo sa ating mga tao. Pero yung sabi niya, huwag mong gawin yan. Ingatan mo, huwag mong gawin yan. Ako'y kapwa mo alipin at ng iyong mga kapatid na mga propeta at ng mga tumutupad ng mga salita ng aklat na ito. Sumamba ka lang sa Diyos. So, ibig sabihin, sa Panginoon lang tayo. Wala na pong Mama Mary, wala na pong mga apostol, wala pong mga anghel. Kundi ang Panginoong Hesus. Siya lang po nagbigay sa atin ng buhay. Diba? Napakabuti ng Panginoon, di ba? Ibinigay niya ng lahat sa atin. Binigay sa iyong buhay, binigay kayo ng hininga, lahat ng hinihingi mo, tinutugon ng Panginoon, kung ikaw ay tapat, di ba? Tinutulungan kaya, binibigyan ng Diyos. Tapos, sasamba pa tayo sa iba, di ba? Wala na po tayong iba sasambahin. Dahil ang sabi dito sa Timothy 2:5, 1 Timothy 2:5, for there is one God and one mediator between God and men, the man Christ Jesus Christ. Sabi nga, Jesus Christ, Christ Jesus. Sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo. Isa lang. Wala nang iba. Di ba? Talagang inano dito na si Jesus lang. Ang sabi dito, no? Ang sabi dito, wala nang ibang tagapamagitan sa atin sa Diyos, kundi ang ating Panginoong Hesus lamang. Kaya siya lamang ang dapat nating sambahin. Di ba? Pero meron pa rin mga tao, no? Na hindi sumusunod, no? Mas gusto pa nilang sambahin yung mga santo, mas gusto pa nilang sambahin yung mga gawa ng tao, di ba? May mga ibang bansa sumasamba sa mga baka, may sumasamba sa mga Buddha, may sumasamba sa mga lumilipad, di ba? Sa mga buwan, sa mga bituin, di ba? So di ba siguro kung ikaw bilang isang Diyos, di ba, ginawa kita, di ba? Ginawa ko ang lahat, di ba? Nilatag kong langit at lupa. Inihanda ko ang tubig, di ba? Nilagay kong buwan, ang bituin, di ba? Ang araw. Kung baka saan talagang nilagay ko na lahat sa inyo. Tapos sasamba kayo sa iba. So anong mararamdaman nyo bilang Diyos, di ba? Di ba? Napaka-sama siguro, di ba? Yan ay kasuklam-suklam talaga sa harapan ng Panginoon. Kaya binabalaan niya talaga ang bawat isa na wala na po tayong dapat sabihin. Huwag po kayong maniwala dyan sa mga sinasabi ng ibang ano na yan. Wala po yan, wala po tayong mapapala doon. Dahil ang lahat ng mga santo na yan ay hindi makakarinig, hindi nakakita, hindi humihinga, at higit sa lahat, hindi makakatulong sa atin mga kapatid. Ang Panginoon lang. Doon lang po tayo mga kapatid. Amen, hallelujah, Jesus. No, kaya nga sabi nga dito, no? Sabi nga ang Panginoon, di ba? Sabi niya, nalungkot niya ang Panginoon. Sabi niya nga dito na, sabi niya, sambahin sabi niya, ang mga santo, ang mga rebulto ng ibang uri ng mga Diyos-Diyusan, kaysa sabi nga dito, mas sinasamba pa daw ng mga tao, no? Ang mga rebulto, ang mga Diyos-Diyusan niyan kaysa ating Panginoon. Dahil ang sabi dito ng Romans, pakinggan niyo mga kapatid, ito mga kapatid, talagang nung nabasa ko ito, yung talagang, no, natas talaga ako. Nakakalungkot. Ang sabi dito sa Romans 1:25, ang sabi dito, sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan. So ito na pong sinasabi ito, na mas gusto pa nilang sambahin ang ginawa kaysa
gumawa. Amen? Tuloy natin mga kapatid. At sila ay nagsisamba at nangaglingkod na sa nilalang kaysa dumalang. Na siyang pinupuri magpakalanman siya nawa. So, dapat ang Panginoon lang. Dahil ginawa tayo ng Panginoon. Wala na, bakit ang santo ba? Ginawa ba tayo ng santo? Ba hindi? Ang santo ba nakakatulong sa atin? Hindi, di ba? Sino ang puprovide sa lahat nating mga pangailangan? Panginoon, ang Diyos na makapangyarihan. So dapat, ang sabi nga dito, siya lang ang dapat nating purihin magpakailanman. Amen? Palakpak sa Panginoon. Diba? Hallelujah. Dapat doon po tayo bilang mga Kristiyano na nabuksan na ang ating isipan. Diba? Na dapat, huwag na po tayong maghanap pa ng ibang Diyos. Dahil wala po ibang Diyos. Diba? Dinala kayo ng Panginoon. Alam niyo kung sinong tumawag sa inyo. Tinawag tayo ng Panginoon. Kinuha niya tayo sa kadiliman at binigyan niya tayo ng liwanag. Tapos magsasamba pa tayo sa ibang Diyos. Diba? Pag humingi tayo ng may mga problema tayo, saan tayo tumatawag? Sa Panginoon. Diba? Hindi po sa mga revolto na yan. Hallelujah. Hindi po sa mga Diyos-Diyusan na yan. Hindi po sa mga baka na yan. Wala po yan. Wala pong silbi yan. Dahil ang Panginoon, kung naalala nyo ang ginawa niya doon sa Ehipto, diba? Kung nagbabasa kayo ng Biblia, diba? Sampung mga Diyos-Diyusan ng Ehipto doon. Anong ginawa niya? Talagang, diba? Tinalo niya lahat yun. Wala pong kapangyarihan yan. Hindi ang Panginoon lang ang makapangyarihan. Amen? Hallelujah, Jesus. Kaya nga sabi nga dito, di ba napakasama ng tao, sinasamba nila at pinaglingkuran pa ang gawa lang ng tao kaysa gumawa sa ating lahat at nagbibigay ng ating buhay. Na siya lang dapat pasalamatan, sambahin, purihin at luwalhatiin. Kaya bago pumasok ang mga sabi nga dito, dapat nga na wala na pong iba talaga, ang Panginoon lang. Kasi ang ating may taas sa ating mga buhay. Siya lang, laging nasa isip natin, ang Panginoon lang. Siya lang nagbibigay sa atin ng buhay, siya lang gumigising sa atin, siya ang tumutugon ng ating mga panalangin. Amen mga kapatid. Kaya ito ang pinaka-bilin ng Panginoon sa Israel. Diba? Kung nagbabasa po kayo ng Biblia, yung nakasulat doon sa Leviticus, sabi doon 18, verse 2 to 5, sabi dito, salitain mo sa mga anak ni Israel at sabihin mo sa kanila, ako ang Panginoon ninyong Diyos. Huwag kayong gagawa ng gaya ng ginawa sa lupain ng Ehipto na iyong hinagay. Ng mga tao na ito ay mga gumagawa ng mga karumal-dumal. Kaya pinagbili na talaga ng Diyos, no, ang kanyang bayan na huwag yung gayahin ng mga ginagawa nito. Dahil ito po ay kasuklam-suklam sa mata ng Panginoon. Diba? Kasi nandun yung mga manggagaway, nandun yung mga sumasamba sa mga Diyos-Diyusan, nandun yung mga nag-aali ng kanilang mga anak. Diba? Doon yung mga sumasamba sa kay Bilyal. Diba? Kaya ang sabi ng Panginoon, wag yung gagawin to. Dahil kapag ginawa nyo to, papalayasin din kayo. Dahil ang mga tao na ito, na dati nakatira dito sa lugar na ito, ay pinalayas ng Panginoon dahil sa mga kasuklam-suklam nilang ginawa. So gusto nyo bang mangyari din sa atin yan, mga kapatid? Diba? Siyempre hindi, mga kapatid. Dahil kung bilang isang ama, diba? Kung si Tatay Jack, diba? Kung anak niya si Judico, tapos may ibang sinasamba na tatay, siyempre sasama ang loob ni Tatay Jack, diba? Si tatay nagbigay sa kanya ng buhay, si tatay nagpapakain sa kanya, si tatay nagbigay sa kanya, tapos sasamba siya sa iba, kapag mamalaki niyang iba. So siyempre, masasaktan si tatay, tao pa lang yan. So how much more ang ating Panginoon na siyang lahat nagbigay sa atin. Amen mga kapatid. Kaya ang papuri at ang pasalamat ay sa Panginoon lamang. Amen? Palakpak sa Panginoon mga kapatid. Hallelujah Jesus. Kaya ito mga kapatid, ito po yung warning po sa mga Israel nung unang panahon mga kapatid. Talagang warning to. Dahil pinagbabawal. At hanggang ngayon mga kapatid, warning po sa atin, sa bawat isa po sa atin, ito dapat ilagay natin sa isip natin na bawal ang sumamba sa mga santo, sa mga Diyos-Diyusan na yan. Dahil yan ay mga walang pakinabang. Amen mga kapatid? Hindi po tayo matutulungan yan. Amen? Hallelujah Jesus. Kaya nga mga kapatid, ang sabi dito sa 1 John 5:21, sabi dito, mga anak, lumayo kayo sa mga Diyos-Diyusan. Amen, di ba? Tandaan natin yan, ilagay natin sa isip yan mga kapatid. Lumayo tayo sa mga Diyos-Diyusan kung ayaw nyo parusahan tayo ng Panginoon. Dahil ang Panginoon ay galit yan. At alam naman natin na ang sabi kanina doon sa Exodus, di ba? Na ang ating Panginoon ay mapanagbubuhin Panginoon. Di ba? He is a jealous God mga kapatid. Di ba? Di ba nagsisilos ang Panginoon kahit sino, kahit tatay mo. Di ba? Sabi ko nga, gaya na akong si Jolico,
Doon sa ibang tatay, magsisilo si Tatay Jack dahil siya nagbigay ng buhay. So, mas more pa ang Panginoon, di ba? So, huwag nating bigyan, di ba? Ang Panginoon na magalit sa atin dahil sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan na yan. Amen, mga kapatid? So, yun nga mga kapatid, no? Ang sabi ng Panginoon, mga anak, ang sabi niya dito, little children, keep yourselves from idols. Amen? Ang mga anak, sabi niya, lumayo kayo sa mga Diyos-Diyosan. Mga anak, lumayo kayo sa mga Diyos-Diyosan. Palakpak sa Panginoon. Amen? Hallelujah, Jesus. No? So, punta po tayo sa Halloween. Kung bakit tinawag na Halloween ito, mga kapatid. No, dito na po tayo sa tapos na po tayo sa araw ng mga santo. So, sa araw ng mga patay naman po tayo. At kung bakit tinawag na Halloween. Di ba? Alam naman kanina, sinabi ko nga kanina mga kapatid, no? Ang Romang Katoliko ay nagkaroon sila ng hindi pagkakaunawaan dahil ang samahin na to o ang araw ng mga patay na to ay ito ay para sa demonyo. Kaya ang ginawa ng kinuntra ng Roman Catholic. Kaya ang ginawa na lang nila dahil nagkaroon ng nag-submerge na lang. So parang kinumbay na lang ng mga tao. Yung sabang katagalan, kinumbay nila kaya ito ay tinawag na Halloween, mga kapatid, no? Hallelujah, Jesus. So ibig sabihin kung pwede tayong kung hindi tayo pwedeng magsamba sa mga santo, so pwede tayong mag-Halloween o pwede tayong mag-celebrate ng araw ng mga patay. Siyempre hindi, di ba? Hallelujah, Jesus. Siyempre sabi ko nga, mga Kristiyano na tayo, di ba? So ang sabi nga dito sa 2 Corinthians, sabi nga dito 6:14 hanggang 17, huwag kayong makipamatok ng kabilaan sa mga di nagsisampalataya sapagkat anong pakikisama mayroon ang katuwiran at kaliguan. Anong pakikisama mayroon? Ang kaliwanagan sa kadiliman. At anong pakikipagsundo mayroon si Kristo kay Belial? O anong bahagi mayroon ang sumasampalataya na di sumasampalataya? Hallelujah, Jesus. 17. Hallelujah, Jesus. 16. Okay? Ako. At anong pakikipag-isa mayroon ang templo ng Diyos? So, tayo po yun sa mga sa Diyos-Diyosan sapagkat tayo ay templo ng Diyos na buhay. Amen? Kaya nang sabi ng Diyos, mananahan ako sa kanila at lalakad ako sa kanila at ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. Kaya nga magsialis kayo sa kanila at magsiwalay kayo sa binang Panginoon. At huwag kayong magsipo ng mga bagay na marim at kayo'y aking tatanggapin. Hallelujah, Jesus. No? Dito sa ating Panginoon, bawal daw ang 50-50. Hindi pwede pong sumamba tayo sa demonyo, sasamba tayo sa Panginoon. Dahil alam natin ang kalalagyan natin. Pag ginawa natin ito, mga kapatid, hindi po tayo makakapunta sa langit. Dahil 50-50. Pwede ba yun na pagkatapos mo dito, punta ka sa parte? Siyempre hindi, di ba? Siyempre magagalit ang Panginoon. Di ba? Kasi ayaw ng Panginoon yun. Yan ang gusto ng Panginoon, sa Kanya lang po. Di ba? At alam naman natin yung mga gawain na ito ay kasukon-sukon sa Panginoon. At ito po ay karumihan. Di ba? Sa paningin ng Panginoon. Di ba? Na huwag po natin gawin ito, mga kapatid. Dahil nga sabi nga dito, no? Dito ay bawal ang 50-50 sa pananampalataya. Sa patuloy ikaw ay 50-50, sigurado kasama ka doon may tatapon sa lawak-lawak ang apoy. Kaya talagang hindi talaga pwede doon. No, kasi pag 50-50 ka, kagaya ng napanaginip ko nga sabi ko hanggang nung nag-rapture nga, bakit hindi ako makapasok doon sa langit? Ibig sabihin 50-50 pala ako. So kaya nga talagang bawal po ang 50-50. Kasi nung naangat daw ako, nakalipad naman ako. So bakit hanggang doon na ako sa kalagitnaan? So ibig sabihin, meron pa na dapat diba? Dapat alisin sa buhay natin. So baka malay mo isa ditong sinasabi dito ng Panginoon na baka nakikihalubilo pa ako, diba? Baka nakikisaya pa ako sa mga ganyang bagay, o baka may sinasamba pa akong iba. So kailangan talagang 100%. Diba? Kasi pag hindi 100%, hindi talaga tayo makakapasok doon sa karya ng Panginoon. Amen, mga kapatid. Hallelujah, Jesus. Kaya alam nyo, hindi ko kaya minsan hindi natin maunawaan, no? Yung bakit ang mga tao, di ba? Bakit kailangan pa i-celebrate yung Halloween kung talagang nabuksan na ang iyong kaisipan, di ba? Yes. Bakit kailangan pa ba natin mag-costume ng mga patay, ng mga zombie, ng mga demonyo? Alam naman natin na ito ay gawa ng kadiliman. Amen, mga kapatid, di ba? Alam natin na ito ay hindi pwede magsama ang kadiliman at ang liwanag. Amen, di ba? Hindi pwede magsama ang Panginoon at si Belial. Alam mo yun po sino si Belial ng mga kapatid? Yun po ang si Satanas. Amen, mga kapatid. Kaya hindi talaga pwede yan magsama mga kapatid. No?
Hallelujah, Jesus. Kaya sabi nga ng Panginoon, dapat layuan natin to. At huwag tayong makisali sa mga gawain nito. No? Bagkus lumapit po tayo sa Panginoon. Di ba? Lumapit po tayo sa Panginoon dahil ang sabi dito ng Panginoon sa James 4:8, magsilapit kayo sa Diyos at siya'y lalapit sa inyo. Maglinis kayo ng iyong mga kamay, kayong mga makasalanan. At dalisayin ninyo ang inyong mga puso, kayong mga may dalawang akala. Hallelujah, Jesus. Alam niyo ba yung law of attraction? Ang sabi dito mga kapatid na yung once kapag lumapit ka sa Panginoon, lalapit ang Panginoon. Pero pag ang nilalapitan mo, ang mga gawa ng kasamaan o ng demonyo, ang demonyo lalapit sa inyo. Diba? So kung alam nyo na ito po ay hindi karapat-dapat o hindi sa ikakabuti nyo, bakit nyo pagagawin? Amen mga kapatid? No? Kung alam nyo na bawal ang mga gawain ito mag-celebrate sa araw ng mga patay, dapat huwag nyo nang gawin. Diba? Kasi kung once na ginagawa nyo ito, mas ini-entertain nyo ang Satanas. Diba? Kasi ang sabi nga dito, kung lumalapit kayo sa Panginoon, lalapit din siya sa inyo. Kung lumalapit kayo sa mga gawa ng demonyo, yun din ang lalapit sa inyo mga kapatid. Huwag na huwag mong subukan. Diba? Masisira po ang ating buhay mga kapatid. Talaga, tama po yung mga kapatid. Sisirain na ng Panginoon ang ating buhay mga kapatid. Amen. Wala po siyang ibang gagawin kundi manira. Diba? Kaya kaya maging matalino po tayo sa lahat ng bagay mga kapatid. Lalo-lalo na dito sa salibutan natin. Dahil alam na natin ang salibutan ay punong-puno ng pagkakasala mga kapatid. Lahat ng mga gawain. Dahil alam naman natin kung sino ang naghahari dito. Ang hari ng kadiliman, yun ay si Satanas mga kapatid. Kaya lahat ng mga pakana ni Satanas ay narito. Dahil si Satanas wala pong ibang gagawin niya kundi i-deceive po. Yan po ang business ni Satanas na i-deceive ang bawat isa po sa atin. Lalong-lalo na ang mga lumalapit sa Panginoon. Amen mga kapatid. Hallelujah. Kagaya ng sinabi ng ating pastor kagabi, di ba? Yung device, Satan. Diba? So, ito, isa sa mga device ni Satan to, ito yung pangapakana niya kung paano bulagin ang bawat isa. Yes. Diba? Diba binubulag ni Satanas ang mga tao, mga kapatid? Hindi nyo alam? Nakala nyo nakakabuti sa atin yan? Akala nyo masaya tayo? Hindi po. Binubulag ni Satanas. Diba? Ginagawa niya tayong mga masama sa harap ng ating Panginoon. Diba? Yan ang mga kumbaga yung mga pang-deceive ni Satanas eh. Diba? Pangdaya niya sa bawat isa sa atin. Diba? Hoy, sumali ka dito, masaya kaya. Tingnan mo pag nag-costume ka, diba? Costume ng mga patay, costume ng zombie, costume ng demonyo, diba? Palagay mo, matutuwa kayang Panginoon. Diba? Sa mga ginagawa nyo yan, nabigyan nyo yung anak nyo. Hoy, pupakostume yung anak ko, cute na cute, mukhang demonyo ha. So, gusto nyo ba yan? Diba? Diba hindi? Diba kasi yan ay puro pagawa ng mga kadiliman. Amen mga kapatid. So dapat, tayong mga nakakaalam na, diba? Lalong-lalo na ngayon, alam na natin, kapag umuwi po tayo sa ating mga pamilya, sabihin po natin ang totoo. Huwag po tayong matakot mga kapatid dahil yan ang katotohanan. At higit sa lahat, wala po yan sa Biblia. Hindi po nakasulat yan na yung anak mo, celebrate na mo ang Halloween, pakusumin mo ng demonyo, pakusumin mo ng vampira, paging costume ng mga patay o mga aswang o mga kukulan. Hindi po yan. Bawal po yan. Bawal po yan. Oo, sabi niyo, yes, bakit naman kaya Brad Lorenzo? Sinasabi mo yan eh. Kumbaga, na namin dati pa yan, nung bata pa tayo, di ba? Oo, nung hindi pa po tayo nabuksan. Ngayon nabuksan na po ang ating isipan mga kapatid. Nung dati nasa kadiliman tayo, ngayon nasa liwanag na po tayo. At yan po ang katotohanan mga kapatid na hindi natin dapat gawin o dapat makihalo o makisalamuha. Dahil ito ay gawa ng mga pagano. Amen? Palakpak sa Panginoon mga kapatid. Hallelujah Jesus. No, yun nga mga kapatid, sabi nga maging wise po tayo. Kasi ang sabi dito sa 1 Peter 5:8, be sober, be vigilant, because your advisor, the devil, is a roaring lion. Walk out about seeking whom he may devour. Kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mapagpuyat. Ang iyong kalaban na diablo na gaya ng liyong umungal ay gumagala na humanap ng masilan niya. Praise God. So ganun po ang demonyo mga kapatid. Talagang hahanapan niya ng paraan yan kung paano ma-deceive tayo. Kahit ang mga Kristiyano mga kapatid, sasabihin natin ang katotohanan, minsan tayo na-deceive din. Diba? Kailangan maging matalino tayo, maging mapagmatsyag po tayo. Amen? Dahil minsan talagang demonyo talaga, sabi ko nga mga kapatid, hindi talaga titigil yan. Parang langaw yan na napakakulit. Diba? Pag once na hindi mo pinatay yan,
kukulitin ka niyan, kahit saan yan. Bulong dito, bulong dyan. Parang lamok din, di ba? Bulong dito, bulong dyan. Hanggang sa madisip ka, hanggang sa makapasok sa iyong isipan. Di ba? Kaya kahit dito mga kapatid, i-rebuke nyo na si Satanas kung kayo binubulong-bulungan dyan. Amen, di ba? Nagagawin nyo pa yan. Huwag nyo na po pahintulutan sa Satanas na makapasok sa ating isipan. Amen? Hallelujah, Jesus. Dahil ang sabi nga dito sa John 10:10, hindi pumarito ang magnanakaw, kundi upang magnakaw at pumatay at pumuksa. Ako'y naparito upang sila ay magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganan nito. So nakita yung sabi dito sa John 10:10. Ang magnanakaw po ay sino yun? Si Satanas po yun. Wala po siyang ibang gagawin kundi manira. No? Magnakaw. Diba? Hallelujah. At ang sabi dito at pumatay, no? Pinapatay niya ang ating mga paniniwala sa ating mga nakikita sa sanlibutan nito. Kung hindi po tayo gumagamit ng ating, maging wise nga tayo sa ating sa 1 Peter 5:8. Dahil ito, ang ating kalaban ay talagang wise din talaga. Kaya maging matalino din tayo. Diba? Anak tayo ng Diyos. Ibig sabihin, mas matalino tayo kay Satanas. Kung nagbabasa po tayo ng Biblia. Kaya huwag yung kaligtaan yan mga kapatid. Diba? Tama, ano ba sabi sa Joshua 1:8, diba? Magbasa kayo at pagbulay-bulayan ang aklat nito, di ba? Araw at gabi. Dahil yan po ang makakatulong sa atin kapag sa oras na dinidisip tayo ni Satanas, yan po ang ating panlaban mga kapatid. At wala na pong iba mga kapatid. Dahil wala daw tayong magagawa kung iwalay po tayo sa Panginoon. Amen mga kapatid. Hallelujah Jesus. No? Sabi nga dito mga kapatid, maliwanag sa verse na ito, na walang ibang misyon ng kaaway kundi upang ipahamak ang mga tao. Alam kasi nito na ang araw niya ay malapit na. So walang ibang pakay sa Satanas kundi ipahamak po ang bawat isa sa atin dahil galit po siya sa atin. Dahil si Satanas po sa totoo lang wala na pong pag-asa. Amen. Tayo po, malaki po ang pag-asa natin basta't lumapit po tayo sa Panginoon at magpakumbaba at humingi ng tawad. Dahil si Satanas, alam mo bakit walang pag-asa din? Ma-pride si Satanas. Di ba? Kaya yung mga pride natin yan mga kapatid, tanggalin natin yan. Kasi kung ma-pride tayo, anak po tayo ni Satanas. Dahil yan ang pinakayo ng Panginoon kung bakit hinulog si Satanas. Dahil sa kanyang pride. Amen mga kapatid? Kaya kailangan tanggalin natin yan bilang sa isang tao, sa kagaya natin. No? Yes, ako may pride. Alam ko may pride ako. Di ba? Sinasabi ko yan kasi bawat isa sa atin may pride naman eh. Pero bakit? Kaya naman natin yan eh. Lapit natin sa Panginoon, Lord. Tulungan mo po ako, Panginoon. Naalisin po ang pride na ito, Panginoon, na siyang nagbibigay sa akin ng kasamaan o na hindi nakakalugod po sa iyo. Dahil ang pride na ito, Panginoon, ay ito pa yung ugali ni Satanas. At hindi po ako anak ni Satanas, anak po ako ng Diyos na makapangyarihan. Amen? Dapat ganun po tayo. Hallelujah, Jesus. Kaya ang sabi nga dito sa James 4:7, submit yourself therefore to God and resist the devil and he will flee from you. Pasakop nga kayo sa Diyos, dapat magsilansang kayo sa diablo at atakas. Pasakop tayo sa Panginoon. Diba? Dahil wala nga tayong magagawa kung walang Panginoon. Diba? Siyang tutulong sa tumawag tayo. Makapangal ng Diyos natin. Huwag po tayong matakot sa kay Satanas. Wala po yan. Dahil ang sabi nga, paborito ng ating kapatid na si Brad Fernando, diba? Sa Luke 10:19, diba? Amen. Diba? Sabi niya, ano sabi niya dun mga kapatid? Ano? Binigyan ko kayo ng kakapangyarihan para apakan, yurakan, ang mga lakdan, ang ahas at ang mga lakdan. So, diba? Saan mo palan sabi yan? Diba? Ano pa ang ano natin? Kaya sabi ko, magbasa po tayo ng Biblia. Dahil yan po ang ating panlaban. Amen mga kapatid. Hallelujah. Kasi sabi ko nga sa inyo mga kapatid, si Satanas talaga. Hanggang ngayon nandito yan. Diba? Nung nakaraan mga kapatid, no? Sabihin ko na talaga, nung nakaraan, marami pong talaga nabubulungan ni Satanas. Marami talaga. Nakita ko po. Talagang kaya hindi po ako hindi ko naman dapat sasabihin ito magpatutulong nakaraan. Kung nasabi ko po yung mga verse na yun, dahil nakita ko po eh. Ba? Meron po ako nakita dito na talagang siguro nabubulungan ni Satanas, nadadala ni Satanas sa oras ng kamayan, nawawala, lumalabas. No? Siguro yan ang bulong ni Satanas eh. Kaya sabi ko nga, magpasubmit kayo, no? Sa Panginoon. Kasi pag once na hindi kayo nagpasubmit sa Panginoon, tatalunin tayo ni Satanas. Amen. Amen, di ba? So, yung mga oras na yun, natalo ka sa akala mo ba natuwa ka dahil kung meron ka kasamaan ng loob dito, kung may kagalit ka dito, akala mo natuwa ka dahil hindi ka nakipagkamaya sa kanya, hindi ka nanalo.
Alam mo kung sino nanalo? Nanalo si Satanas. Dahil nagpatalo ka. Diba? Akala mo ba natutuwa, na ano ka, masaya ka? Na proud ka? Ay, hindi ko ako nakipagkamayan sa kanya. Bahala ka dyan. Lumabas ako, bahala ka dyan. Akala mo ba nanalo ka? Hindi. Tuwang-tuwa si Satanas. Dahil sabi, yes, sa akin ka ngayon. O, diba? Praise God. So, meron naman isa din, nakasimangot. Tinawag, ayaw. Dahil nakita niya daw ang kapatid niya na nagpatisod sa kanya. So, nagpatalo din kay Satanas. Baba. O, diba? So, yun nga sinasabi dito na pasabit kayo, mga kapatid. Diba? No? Kasi si Satanas, ang sabi ko nga, mga kapatid, palang langaw yan. Parang lamok yan na hindi titigil. Lalo-lalo pag hindi ka nakapokus. Oh, hindi ka nakikinig sa mga sinasabi dito. Yung si Satanas, uy, huwag kang makinig dyan. Uy, ayun na, magkakamayan na, lumabas ka. Kasi kung nagkamay kayo, parang natalo ka yan. So, pride yun, mga kapatid. Yun ang ugali ni Satanas, eh. Huwag kang magpagkamayan kasi baka sabihin niya yun, nagpakumbaba ka o na, akala niya yan, na adir ka niya. Lumabas ka. E di lumabas ka naman ngayon. E di siyempre, pagkatapos ng kamay, bumalik ka ngayon. O di sinong talo? E di ikaw. O diba? Kasi yung sabi nga dito kahapon ni kagabi ni Pastor, diba? Diba? Ang sabi ni Pastor Vincent na sabi niya, yun po ang mga devices sa itan na binubulungan ka, mga kapatid. Diba? Yun po, totoo yun, mga kapatid. No? Ano tayo po, diretso po tayo, direct po tayo. Dahil yan po ang katotohanan na huwag po tayo magpatalo sa Panginoon. Kahit sino sa atin, mga kapatid, ay kayang salakayin ni Satanas kung hindi po tayo nagpapasakop sa Panginoon. Tandaan niyo, kahit ako, mga kapatid, inamin ko yan. Yung asawa ko, inaaway ko yan. Pinapalayas ko yan. Pag ako talagang babalot ko yung mga plastic ang gamit niya. Dahil, alam niyo kung bakit? Dahil nagpatalo ko sa Satanas. Hindi po ako nagpasakop sa Panginoon. No? Yung pride ko, pinairal ko. Kaya humingi po ako ng tawad sa Panginoon. Bakit ko nagawa yun? Dahil ang sabi nga ng Panginoon, hindi ka nagpasakop sa'yo. Kasi ini-expect mo na kaya mo. Hindi mo kayang solve ang problema kung hindi mo ipagibigay sa Panginoon. Amen, mga kapatid. Kaya lagi tayo magpasakop sa Panginoon. Totoo po yan, mga kapatid. Kaya yun, mga kapatid, ang sinasabi ko, mga kapatid. Pagpasakop kayo sa Panginoon, at higit sa lahat, mga kapatid, wag po kayong hayaan si Satanas na makapasok sa isipan. Amen? Hallelujah, Jesus. Tandaan nyo, hindi po ako, hindi siya, kundi tayong lahat ay kayang atakin ni Satanas. Kung wala po tayong pagpapasakop sa Panginoon. Amen? Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. No? Kaya ang sabi dito sa Ephesians, mga kapatid, ang sabi dito, bukod ay taglayin ninyo, sabi dito, at itong palaban natin sa kay Satanas. Kung mas na binubulong tayo. Dito sabi sa Ephesians, bukod dito ay taglayin ninyo ang kalasag ng pananampalataya na siyang ipapatay ninyo sa lahat ng nangagniningas na suligi ng masama. At magsikuha rin naman kayo ng turbante ng kaligtasan at ng tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. So, ang sabi nga dito, kailangan samahan natin ng pananampalataya. Magtiwala tayo na mayroon tayong Panginoong Diyos na siyang tutulong sa atin. No? Kahit anuman yung problema, pagsubok, anuman yung bulong ni Satanas, ay kaya nating napasan yan kung tayo ay nagpapasakop sa ating Panginoong Diyos. At higit sa lahat, ang sabi nito, gamitin natin ang helmet ng turbante. Ang sabi nito, helmet, magsigura rin naman kayo ng turbante ng kaligtasan. Yun po yung proteksyon sa ating ulo, mga kapatid. Dahil alam mo naman, kapatid, pag ang isip natin pinasok ni Satanas, lahat ay gagawin yan. Talagang bubulungan kanyan. Diba? Kaya itong sinasabi nga dito na at gamitin natin ang tabak ng Espiritu, yun ay ang walang iba kundi ang Words of God. Yun po ang magiging sandata natin. Yun ang magiging panlaban natin kay Satanas. Tuwing pagpasok niya, talagang in Jesus, rebuke, di ba? Si Sanjay, anong sabi ko sa'yo? Rebuke the devil. Di ba? Di ba? Pagka ni-rebuke yung demonyo sa pangalan ng ating Panginoon, sama yun ang pangalan ng ating Panginoon Jesus. Di ba? In Jesus' name. Alam ko magagawa yan. Huwag po tayong matakot. Dahil sa pangalan ng Panginoon Jesus ay may kapangyarihan na magpalayas ng lahat ng gawa ng kaaway. Kahit sino pa yan. In Jesus' name, gamitin natin, mga kapatid. Amen? Hallelujah, Jesus. Kaya huwag natin kaligtaan to. Kaya sabi ko sa inyo, mga kapatid, magbasa po tayo ng Biblia. Dahil yan po ang ating panlaban sa gawa ng kaaway. No? Kaya mga kapatid, sabi ko nga sa inyo, baguhin na natin ang ating mga pag-iisip na kapatid. Huwag na natin hayaan
na makapasok ang diablo sa ating isipan. Eh, pag pinayaan natin, marami po siyang ibubulong sa atin yan, mga kapatid. Hallelujah. Sisirain niya tayo. Gagawin niya ang lahat na masira ang bawat isa sa atin. Yes. Lalong-lalo na ngayon na lumalapit na tayo sa Panginoon. Yun ang gustong-gusto ng Satanas eh. Yung mga kadaya natin, talagang hindi yan titigil sa atin. Nasisirain ang bawat isa sa atin. Araw-araw yan. Lalo na kung minsan, sabi nga kagabi ng ating isang kapatid, no? Kapag once daw na siya ay ginagamit, no? Gagamitin daw siya sa pulpito. Doon na daw sumasalakay ang demonyo. Sasalakay lang naman talaga ang demonyo kung hindi ka rin papasakot sa Panginoon. Yes, amen. Diba? Yun ang sabi ko kanina sa iyo. Diba? Sa sinasabi dito sa James 4:7. Diba? Talagang huwag natin hayaan, huwag natin bigyan ng daan ang demonyo. Dahil ang sabi dito sa Ephesians 4:27, ang sabi dito, huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ang diablo. Diba? Once na pinagbigyan nyo yan ng pagkakataon ng diablo, ako, napakatindi yan. Talaga kahit ano pa yan ang sabihin nyo, talagang pag nagpapasok, kapag pumasok yan sa isipan natin, ang yung mga hindi mo dati naalala, ipapaalala sa'yo yan. Oo, ayan, yan ang kapatid ko, may ginawa sa akin yan eh. Gagawin niya, yan, may ginawa sa'yo yan. Huwag mong pansinin. Pagpasok yan sa ano dyan, pag naglapit sa'yo medyo mag-smith ka, huwag mong anuin yan. Tapos huwag mong yakapin. Eh, yan ang binubulong eh. Diba? Ayan, yan ang isa na yan. Hindi yan inayos ang ano ko. Patay ka sa akin yan, sabi niya. Ganun ang mga ano ni Satanas eh. Kasi yan ang binubulong eh. Diba? Sinisira niya nga yung araw mo. Kasi ang sabi niya doon sa kanina sa John 10:10, ang sabi dito, pumatay, magnakaw, at ano? Manira, diba? Yun ang gagawin ni Satanas talaga. Diba? Mga kapatid, no? Tanggapin natin kung anong mga sinasabi dito simula. Sa Panginoon naman po talaga ito eh. Ito naman pong dapat natin na malaman na huwag po tayo magpatalo, huwag natin bigyan ng daan ng diablo. Dahil nakakagawa po tayo ng hindi naman natin gusto yan eh. Kung tutusin, hindi natin gusto na magkasala. Amen. Kung tutusin ko, nagpapasakop ka sa Panginoon. Eh kung hindi ka nagpasakop, yung sabi ko kanina na kung lalapit ka sa Panginoon, nagawa ka na mabuti. Kung lumalapit ka sa masama o sa Satanas, ano pong ginagawa ng Satanas, diba? Naninira, sumisira, naninira ng araw. Wibis na wibis ang mga kapatid mo, naghahanda, ipapayos ang mga kanyang mga mukha, no? Inaayos ang damit. Tapos pagdating dito sa pinto, pagpasok, yun ang sasalubong sa'yo. Hindi ka papansinin. Ang basement, diba? Sira ang araw. Diba? Sira. Tapos yung isa, nag-walk out. Diba? So yun ang gawa ni demonyo. Kaya sabi ko sa inyo, huwag nating bigyan ng pagkakataon ang diablo. Amen. Palakpas sa Panginoon. Hallelujah. No, sabi dito sa 1 Thessalonians 5:22, sabi dito, huwag ninyong hamakin ang mga panghuhula. Subukin ninyong lahat ng mga bagay, ingatan ninyo ang mabuti, tapos layuan ninyo ang bawat anyo ng masama. No? Dito maliwanag na huwag natin bigyan ng pagkataon ng diablo para tayo ay kumbisi na magkasala. Ito kasi ang inilagay natin sa ating isipan na bakit ba tayo makikisali sa Halloween? O ano bang koneksyon ito sa mga utos ng ating at naging gawain ng ating Panginoong Hesus, di ba? So, bakit pa tayo makikisali? Huwag na tayo magpadaya sa diablo. Huwag na tayo magpadaya sa mga nakikita natin na yan. Wala yan. Hindi natin yan. Masabi nga dito na mawawala ang lahat sa mundo. Ngunit ang saang salita ng Panginoon ay manatili hanggang kayo. Di ba? So, yun doon tayo mag-focus mga kapatid. Ang focus natin, yung goal natin mga kapatid, buhay sa langit. Diba? Yung makamtan natin yung buhay na walang ganang pangako ng ating Panginoong Hesus Kristo. Amen mga kapatid. No? Mga kapatid, kung once na tinatamaan man po kayo sa aking mga sinasabi, mga kapatid, ito po ang katotohanan. Yes. Tanggapin natin. Sabi mo, Amen. Diba? Amen mga kapatid. Praise the Lord. Diba? Kasi alam nyo mga kapatid, hindi ko lang naman po ito sinasabi sa inyo, kundi sa sarili ko to mga kapatid. Ang unang-unang saktan ako po dahil ginawa ko po ito. Oo. Kaya talagang inaano ko po ito sa inyo, na huwag po ninyong hayaan na ang diablo makapasok po sa inyong isipan. Diba? Kasi once na nakapasok ang diablo, makakagawa po kayo ng hindi nyo naman dapat gawin, mga kapatid. Amen? Hallelujah, Jesus. No, sabi nga dito mga kapatid, sa palagay ba ninyo na ito po ay nakakalugod sa Diyos? Diba? Bilang mga Kristiyano, mga kapatid, hindi na po ito nakakalugod sa Panginoon. Hindi na po natin gawain ito, mga kapatid. Diba? Hallelujah, Jesus. Kaya ibig sabihin mga kapatid, umiwalay na po tayo sa mga gawain nito dahil ang sabi po ng 1 John 2:15, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan niyang mga bagay na
ng sanlibutan. Kung ang sino man ay umibig sa sanlibutan, ay wala siya kanya ang pag-ibig ng Ama. Sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan, ang masamang pita ng laman at ang masamang pita the Lord. Hallelujah. Sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan, ang masamang pita ng laman at ang masamang pita ng mga mata at ang kapalaluan sa buhay ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Diba? Tama naman, di ba? Ang lahat ng itong mga kapatid, no? Sa sanlibutan na itong mga kapatid, yung pagsilibot ng Halloween, pagsilibot ng mga araw ng mga patay, ito po ay mula sa demonyo. Amen. Wala po yan sa Biblia. Tandaan nyo yun, mga kapatid. At kahit sa pagsamba sa mga santo, sa mga santo, sa mga, di ba? Santo Santita daw sabi nila. Di ba? Wala po yan, hindi po yung gawa. Hindi po yan nagmula sa Panginoon. Ito po ay nagmula sa sanlibutan. Dahil ito po ang mga pang-deceive ni, so ibig sabihin ito po ang mga device ni Satanas. Diba? Sa bawat isa po sa atin. Diba? Bilang Kristiyano mga kapatid, itigil na po natin dahil ang sabi nga dito sa 17 at ang sanlibutan ay lumilipas at ang masamang pita niya dapat ang magawa ng kalooban ng Diyos ay nanahan magpakailanman. So gumawa po tayo ng maayon sa Panginoon. Yung kalooban ng Panginoong sundin natin. Wag po yung kano ng Satanas, ang kalooban ng Satanas. Dahil hindi po natin mamanahin yan. Mamanahin natin yan kung ginagawa natin yan dahil doon tayo matatapos sa lawak-lawakang apoy. Diba? So ang kalooban ng Panginoon ang gawin natin na mapaluguran natin siya. Unang ipapurihan natin siya. Diba? So yun ang ating gagawin mga kapatid. Dahil yan naman talaga ang ating dapat pupuntahan doon sa kaharian ng ating Panginoon. Diba? Sama-sama po tayo doon mga kapatid. Diba? Sama-sama po tayo. Masaya po na makasama natin ang bawat isa doon. Diba? Huwag po tayo sa sanlibutan. Dahil ang sanlibutan ay kapahamakan yan. Diba? Alam niyo ba mga kapatid? Akala niyo ba si Satanas pag itinapo doon sa impyerno maghahari doon? Hindi po. Itatapon din siya po doon. Maghihirap din po siya doon. Paparusahan din po siya doon. At kaya kung sino po ang naniniwala sa kanya, kung sino ang nadisip niya, ikasama niya din doon po. Gusto niyo ba yun? Nakasama niyo si Satanas doon? Kaysa doon sa Panginoon? Diba? Kaya wag niyo sabihin na si Satanas maghahari doon. Wala. Paparusahan din yan. Kaya nga gano'n na lang yung pagdidisip niya sa atin dahil alam niya na malapit na ang araw niya. Yes. Lalapit na mga kapatid. Kaya habang oras mga kapatid, kaya 24/7 din po kumikilos si Satanas. Kaya kung ano-ano na lang ang mga ginagawa niya. Kaya tayo, kailangan higitan din natin yan. Yes. Huwag po tayo magpatalo. Palagi po tayo yung magpasako sa Panginoon at magbasa ng kanyang mga, diba? Salita, diba? Dahil yan po ang magagamit nating tabak, no, na panlaban sa mga binubulong ni Satanas sa atin. Amen mga kapatid. Hallelujah Jesus. At ang sabi nga dito sa James 4:4 mga kapatid, kayo mga mangalo niya, hindi ba ninyo nalalaman na ang pakikipagkaibigan sa sanlibutan ay pakikipag-away sa Diyos? O, nakita niyo mga kapatid, kapag nakikipagkaibigan pala tayo sa sanlibutan ay nagiging kaaway natin ang Diyos. Amen? Dahil siyempre hindi talaga nga pwede magsama ang kadidiman at ang kaliwanagan. Hindi pwede magsama ang mabuti at ang masama. Hindi pwede magsama ang Diyos at ang demonyo. So, hindi tayo pwede sumama doon sa kay demonyo. Kay Lord tayo. Diba? Bawal nga ang 50-50. Dahil pag 50-50, tapos na. Hindi pwede yun mga kapatid, yung preset. Yung parang, kung baga sa ano ka, yung parang balimbing ka, hindi pwede yun. Alam ng Panginoon yan, kung nasaan ang puso mo. Akala mo ba makakaligtas sa Panginoon? Hindi. Hallelujah Jesus. Doon ka mapupunta sa lawak-lawakang apoy. Amen mga kapatid. Hallelujah Jesus. Kaya sabi nga dito, no? Sino man yang mag-ibig na maging kaibigan ng sanlibutan ay nagiging kaaway ng Diyos. So gusto nyo bang magiging kaaway tayo ng Diyos? O, di ba yung makaaway natin si Satanas? Huwag lang ang Panginoon. Dahil ang Panginoon, si Satanas ay kaya niyang parusahan. Wala pong magagawa si Satanas. Tandaan nyo yan. Kung hindi pa hintulot ng Panginoon na bigyan tayo ng mga trials. Wala. Alam niyo ba mga kapatid, sa totoo lang, si Satanas, bago yung gawa niya tayo mga manampalataya, lalo na tayo na mga lumalapit sa Panginoon, nagpapaalam pa yan. Sasabihin niya pa yan sa, paano yan Lord? Subukan ko nga ito. O di kung alam naman ng Panginoon na, sige nga, subukan mo yung anak ko na si Hilda. Kung matatag na yan. O di ba? Subukan mo nga. O di sinubukan naman ngayon ay, paano yan? Natalo. Dahil mayroon siyang nakita na hindi niya nagustuhan. Makaalis nga.
Bahala ka nga dyan. Di ba? Hindi kita kakamustahin kahit anong mangyayari. Kahit matapos pa yung gawain na yan. O, di ba? Uuwi pa ako. Di ba? Tapos uuwi ako. O, di sino nanalo? Di ba si Satanas? O, di, si Fernan. O, ganun din si Brad Fernan. Di ba? Matalo din dahil hindi nagpasako sa Panginoon. O, di ba? O, ako din. Natalo din dahil hindi din ako nagpasako. Umuti ko na mapalayas yung asawa ko. O, di ba? Praise the Lord. So, ako, talagang ano ko po na kailangan magpasako po tayo sa Panginoon. Amen? Hallelujah. Diyos kayang sabi nga dito sa Galatians 5:19, at nahayag ang mga gawa ng laman. Sa makatuwid ay ang mga ito makikapit, karumihan, kalibugan, pagsamba sa Diyos-Diyusan, pagkukulam. Ito po yung mga gawain ng mga pagano to. Hallelujah, Jesus. At sabi dito, mga pagtataniman, mga pagtatalo, no? Mga pagtataniman, pagtatalo dito sa church, dapat wala na po yan. Dahil sa salibutan yan. Amen? Hallelujah, Jesus. Magpangalan po tayo dahil sabi nga ng ating pastor kagabi, forgive and forgiven, di ba? Dahil kung pag ginagawa mo yan, sino naluwalati? Ang Panginoon. Amen. Pag hindi ka nag-forgive, sino naluwalati? Sataning. O, di ba? Praise the Lord. Hallelujah. Kaya mga, sabi nga dito, tungkol sa mga bagay na ito ay aking paunang ipaalala sa inyo. Tulad sa aking pagpapaalala ng una sa inyo na ang mga nagsigawa ng gayong mga bagay ay hindi magsipagmana sa kaharian ng Diyos. Kung meron po tayo mga ugaling ganito, hindi po tayo magmamana sa kaharian ng Diyos. Hindi po tayo mapapasama doon. Kaya habang may oras pa, iwanan na natin, alisin na natin yan. Amen. Hindi na po tayo dapat makiselebrate sa araw ng mga patay, sa araw ng mga santo. At higit sa lahat, ang darating na Christmas mga kapatid, isa pa po yan mga kapatid. Hindi na po dapat natin yan gawin mga kapatid. Dahil tayo po ay mga anak na ng Diyos. At tayo po ay nabuksan na, at tayo po ay may alam na kung ano ang bawal, kung ano ang tama. At alam naman natin, ang mga gawain na ito ay gawain ng mga pagano. At ito ay nagmula sa kay Satanas. Diba? Amen mga kapatid? Hallelujah Jesus, no? So ito na po ang hinintay ng lahat. Conclusion na po tayo at tayo tumayo. Sabay-sabay nating basahin. Hallelujah Jesus. Buksan mo sis. Hallelujah. Kaya nga, mga kapatid, pinamamanhid ko sa inyo alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong harap ang inyong mga katawan na sa haing buhay, banal na kaya sa Diyos na siya ninyong katampatang pagsamba. At huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito, kundi mag-iba kayo sa pamagitan ng pagbabago ng iyong pag-isip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kayaya at lubos na kauluban ng Diyos. Palakpak sa Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Purihin ang Panginoon. Hallelujah, thank you, Jesus.